At bago tayo dumako sa ating pong mga may init na balita at issue, narito po muna ang ating food for the soul and food for the spirit. Ang aking pong ibabahagi sa inyo ngayong araw ay ang Lucas chapter 5 verse 1 to 11. Isang araw, habang si Jesus ay nasa tabi ng lawa ng Genesaret, siksikan ng mga taong nakikinig sa kanyang salita. Nakita niya ang dalawang bangka na iniwan ng mga mangingisda na naguhugas ng lambat. Sumakay siya sa bangka ni Simon at hiniling na ilayo ito ng kaunti mula sa pampang at doon siya nagturo sa mga tao. Pagkatapos, sinabi niya kay Simon, "Pumalaot kayo at ihulog ang inyong mga lambat para manghuli." Sumagot si Simon, "Guro, magdamag na po kaming nagpagod, pero wala kaming nahuli. Pero dahil sa sinabi mo, ihuhulog ko ang lambat." Nang gawin nila ito, nakahuli sila ng napakaraming isda. Halos mapunit ang lambat at mapuno ang dalawang bangka hanggang sa halos lumubog. Dahil dito, napaluhod si Simon Pedro at sinabi, "Lumayo ka sa akin, Panginoon, sapagkat ako'y makasalanan." Namanga silang lahat sa dami ng kanilang huli. Sinabi naman ni Jesus kay Simon, "Huwag kang matakot. Mula ngayon, manghuhuli ka na ng mga tao." Pagbalik nila sa pampang, iniwan nila ang lahat at sumunod kay Jesus. Ano pong aral na nais pong ipabatid sa atin ng pangyayaring ito mula po sa Biblia? Minsan sa buhay natin mga kanyusik para rin po tayong si Pedro. Napapagod, nabibigo, at napakiramdam po natin walang nangyayari kahit ano pong ginagawa nating pagsisikap. Pero ipinapakita po ng talatang ito na ang pagsunod sa Diyos, kahit hindi po natin naiintindihan, ay nagbubukas ng himala. Gaya po ng ginawa ni Pedro, inutusan siya ni Jesus na muling ihulog ang lambat. Isang bagay na para sa kanya tila wala ng saysay. Kasi bilang isang bihasang mangingisda, alam ni Pedro ang tamang oras ng pangingisda. At saka 'di ba sinabi niya na magdamag na nga silang ng isda, nagpagod sa pangingisda, pero wala silang nahuli. Kaya alam niya na kahit ihulog nila yung lambat sa mga oras na yon, wala pa rin silang mahuhuli. Dahil nga magdamag na nga silang ng isda, pero wala din silang nakuha ni isa. Pero kung tutuusin din mga kanyusik, pwede naman siyang tumanggi. Pwede niyang ipilit na siya ang mas nakakaalam kasi nga isa siyang mangingisda. Pwede niyang sabihing magsasayang lang sila ng pagod at oras. Pero hindi niya po yun ginawa. Sa halip, kahit may pag-aalinlangan, kahit sila ay pagod na mula sa magdamag na pangingisda, kahit may kaunting reklamo, 'di ba? Sinabi niya magdamag na nga silang nagpagod pero wala silang nahuli. Pero pinili pa rin po ni Pedro na sumunod sa utos ni Jesus. Sinabi niya, 'di ba, yun yung pagkakasabi niya, "Pero dahil sa sinabi mo, ihuhulog ko ang lambat." Pagkakasabi niya, "Guro, magdamag kaming nagpagod pero wala kaming nahuli. Pero dahil sinabi mo, ihuhulog ko ang lambat." Obedience, mga kanyusik, yan po ang pinairal ni Pedro. At doon, nagsimula ang himala. Magdamag silang ng isda pero wala siyang nakuha. Pero dahil inutos ni Jesus, 'di ba? Halos mapunit yung lambat at mapuno ang dalawang bangka na dala nila ng mga huling isda. Ang
Ang obedience mga kanyusik ay hindi nangangahulugang wala kang tanong. Ang tunay po na pagsunod ay yung kahit may luha, kahit may pag-aalinlangan, kahit hindi malinaw sa iyo ang lahat, pinipili mo pa ring magtiwala sa Panginoon. At gaya po ni Pedro, kapag pinili po nating sumunod, doon po natin mararanasan ang pagkilos po ng Diyos sa ating buhay. Kahit po sa mga pagkakataong akala natin ay wala ng pag-asa. Kaya kung ikaw man ay nasa puntong pagod ka na, paulit-ulit kang nabibigo at parang walang nangyayari sa buhay mo, baka po sinasabi sa iyo ng Diyos ngayon, subukan mo ulit, ihulog mo ulit ang lambat. Sabi nga po sa Proverbs chapter 3 verse 5 to 6, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. And always submit to Him and He will make your paths straight. Tiwala lang at sumunod sa Panginoon mga kanyusik, at tayo po ay dadalhin niya sa landas na naaayon sa kanyang magandang plano para po sa atin. Yan po ang ating Food for the Soul and Food for the Spirit ngayong araw po ng Wednesday.